Magandang araw sa lahat. Tatalakayin ko ang katangian na dapat taglayin ng isang tagapagsalin. Una, sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Ibig sabihin niyan, ah, bilang isang tagapagsalin, dapat siyempre alam mo yung background ng wika na gagamitin mo at yung wika na isasalin mo. Pwede kang gumamit din ng diksyonaryo. Ayan. So, basta una, kailangan alam mo talaga yung background ng dalawang wika na gagamitin mo. Pangalawa naman, dapat may sapat ka na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Ayan. Kailangan talaga alam mo yung uh, kung paano magbuo o bumuo ng pangungusap. Halimbawa na lang, sa Ingles, patungong Korean o Hangul. Yan. Halimbawa tayo dito. Sa Ingles kasi, ang pagbuo nila ng isang pangusap ay binubuo ito ng subject, verb, at object. For example, my friend watches TV. Okay, ang my friend, ito yung subject, watches, ito yung verb, at TV, ito yung object. Habang ang translation na nito, pag magiging Korean na ito o Hangul, nagiging subject, object, verb. Nagiging friend, TV, watch. Kaya, bilang isang tagapagsalin, kailangan alam mo yan para hindi ka malito at hindi mag-iba yung kahulugan ng isasalin mo. Pangatlo naman ay sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Ang Pilipinas, meron sa lingwahe natin, meron tayong dalawa paraan ng pagpapahayag. May definition kasi tayong pangbansa at pampanitikan. Halimbawa na lang, pag sinabi natin ina, ito yung pambansa na terminolohiya natin sa ina. Habang ang pampanitikan naman na terminolohiya natin sa ina ay ilaw ng tahanan. So, paano ito nangyayari? Halimbawa, ako, isa akong Amerikano. Ibig sabihin sa Ingles ang wika na, Ingles ang wikang ginagamit ko. Pag sinabi at halimbawa, nakakaintindi rin ako ng konting Filipino. So, ganito ang mangyayari. Halimbawa, pag nakabasa ako ng ina, syempre, alam ko na yung kahulugan niya, mother. Pero pag hindi ako mahusay sa pampanitikan ng mga terminolohiya, tulad ng pag ginamit ng ilaw ng tahanan. So, may posibilidad na ang pag-translate ko nito, bulb at home or house. Diba? Hindi na siya naging ina. So, bilang isang tagapagsalin, kailangan alam mo yan, yung mga pampanitikan ng mga terminolohiya ng isang wika. Para, syempre, hindi mag-iba yung pagpapakahulugan o yung pagsalin mo. Pang-apat naman, pang-apat, sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Pag magsasalin ka ng isang context, kailangan alam mo yung focus ng isasalin mo. Halimbawa, kung patungkol sa pamilya, pagmamahal, or pag-ibig, kamatayan, horror, ganyan. Para mas dali na lang sa'yo na magsalin. At ang panlima ay sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Dito na yung tinatawag na crucial na parte sapagkat kailangan maging sensitibo ka sa pagsasalin. So, gawin natin siyang local na version. Halimbawa, Cebuano at Philippine o Tagalog.
sinabi nating libog sa Tagalog, ibig sabihin nun sa English, corny. Pero pag sa Cebuano na, para ang libog is nalilito. What if sinabihan mo yung paano kung sinabihan mo yung kaibigan mo na Tagalog na ano ano to, hindi ko na naintindihan. Ah, libog na ako or ang gusto mo lang talagang sabihin, nalilito na ako. Ngayon, ang Tagalog mo na kaibigan, yan, di ba? Libog. Corny ka? Oh. So, nag-iba na yung pagpapakahulugan niya. So, sa pagsasalin, kailangan nating, bantayan natin yan siya. At maging ah, sensitibo tayo. Dapat alam natin yung mga salita na iba sa kanila, iba rin sa atin. Kapag meron talaga, may posibilidad na ma-encounter natin yan na mga bagay.